ang pinakatamad na bansa sa buong mundo, Switzerland. Alam mo kung bakit? Doon, kapag may nakita kang pera sa kalsada, hindi pinupulot yan ng mga Swiss. Taray, no? Alam mo kung bakit? Hindi sila interesado. Kaya naman nagpasa sila ng batas doon na kung may makita kang pera sa kalsada, above 10 Swiss francs or 700 pesos, kailangang i-report yan sa otoridad. Hindi kasi ito inuuwi ng karamihan. Ganon kaasinsado ang mga Swiss. Tamad mamulot ng pera sa kalsada. Ito pa, sa Switzerland, 3 days lang ang trabaho kada linggo. Kadalasan, 4 to 6 hours a day lang yan. At kahit hindi ka magtrabaho doon, kung legal resident ka, may matatanggap kang over 130,000 pesos kada buwan. Basic income ang tawag nila dyan. Sana all. Noong 2016, binalak ng gobyerno na gawing batas ang pagbibigay ng 2,500 Swiss francs or 150,000 pesos per adult at 625 francs naman per child or 37,000 pesos buwan-buwan kahit wala kang trabaho. Pero guess what? 77% ng Swiss voters ang tumanggi. Ang sigaw nila, hindi namin kailangan ng ayuda. Literal, may mga nagprotesta pa para sabihing tamad nga sila pero hindi sila palamunin. Sa Switzerland kasi, libre lahat. Suwabe ang buhay. Libre ang edukasyon. Mula kinder hanggang kolehiyo. At yung healthcare nila, check, sagot na ng mandatory insurance. Kaya yung mga nagpapadialysis doon, libre. Pati chemo mo sa cancer, libre din. At kung nawalan ka ng trabaho, sa unang taon mo, sisweldohan ka ng gobyerno ng up to 80% ng dating sweldo mo. For example, ang sinasahod mo 100,000, tas nawalan ka ng work, 80,000 pesos per month ang ibibigay sa'yo ng gobyerno. Grabe naman yon. At kung freelancer ka, bahala ka kung kailan mo trip magtrabaho. Kaya marami sa kanila, chill lang sa Alps o nagko-coffee sa sidewalk cafes habang tayo dito sa Pilipinas, stress at haggard sa pila ng jeep. Sa Switzerland, hindi uso ang tipid-tipid. Kung gusto mo ng branded, go. Kung gusto mong magbakasyon abroad, easy. Pero ang tanong, tamad ba talaga ang mga taga-Switzerland? Actually, ang mindset nila, bakit ko papahirapan ng sarili ko kung may gobyerno na pwedeng tumulong sa aking mabuhay ng disente? Disente ha? Hindi dependent. At ito ang catch. Ang tamad para sa atin ay disciplined leisure para sa kanila. Kung ganito sa Pilipinas, baka wala nang magpupumilit sa trabaho kahit toxic. Baka mas marami pa sa atin ang makapagpahinga, makapagnegosyo, o makahanap ng passion. Pero hanggang pangarap lang muna. Dito, ang tamad, gutom. Doon, ang tamad, may government support. Ang Switzerland kasi ay isang bansang parang tahimik pero loaded. Walang gera, walang gulo, pero nandun halos lahat ng sikreto ng mga mayayaman. Bakit? Simple lang. Neutral sila sa gera, pero hindi sila neutral sa pera. For decades, naging sikat ang mga bangko doon o yung tinatawag na Swiss banks dahil sa kanilang banking secrecy law. Isang batas na halos ginawa para sa mga gustong magtago ng yaman, kung legal man yan o hindi. Switzerland has over $7 trillion stored in its private banks. Hindi lang basta pera. Ito ay ang mga trust fund, offshore accounts, mga ginto, assets ng mga royalty, dictator, celebrities, syempre mga bilyonaryo. At kahit maliit ang population nila, less than 9 million lang, take note, mas marami pang tao sa Metro Manila ha, ang GDP per capita naman nila ay halos 28 times kumpara sa Pilipinas. Literal na small but ultra rich ang Switzerland. Sabi nila, pag nagka-World War III, pumunta ka sa bansang ito dahil ito ang pinaka-safe sa buong mundo. Ito din ang itinuturing na pinakamapayapa at may pinakamalinis na hangin sa mundo. Never ding nagka-traffic dito. At yung day off nila sa trabaho, bayad ng libo-libo. Ito ang sinabi ng mga ekonomista na bansang perpekto. Welcome to New Zealand. Sa sobrang ganda ng bansang ito, mapapatanong ka na lang talaga, wait, ano ba tumira dyan? Watch this video till the end. I-reveal natin. Ang New Zealand ay isa sa pinaka-livable na bansa sa buong mundo. Kilala sila sa kanilang clean air, beautiful nature, at chill na lifestyle. Ang population nila, 5 million na katao lamang. Kaya walang siksikan, walang traffic, at sobrang organized ng public transport. Opo, mas marami pang tao sa Maynila kaysa sa buong bansang New Zealand. Ayon sa Transparency International, top 2 sila sa least corrupt na gobyerno sa buong mundo, kasama ang Denmark at Finland. At sa Global Peace Index 2024, sila din ang pinakatahimik at pinakaligtas na bansa. Sa sobrang safe, maraming mga world billionaires ang nagtayo ng safe houses and bunkers dito. Dahil sa
nagbabantang World War III. Pero ang tanong, magkano nga ba ang kita sa New Zealand? Well, ang minimum wage sa New Zealand as of 2024 ay 23.15 New Zealand dollars per hour. Equivalent yan ng 1,100 pesos per hour. Kung full-time ka, pwede kang kumita ng 192,000 pesos kada buwan. Samantala, ang mga OFW naman sa New Zealand, ito ang mga sahod. Yung cleaners doon, 150k per month. Yung mga chefs, 180 to 220k per month. Yung mga nurse, mas malaki, 220 to 250k per month. Yung mga welders at traders, 200,000 plus. At yung mga truck drivers, 180,000 pesos plus. Take note, depende pa rin yan sa employers mo at agency mo. Doon sa New Zealand, libre din ang ospital, libre din ang edukasyon. Yes, yung kanilang universal healthcare, libre na ang medical consultation, emergency care, at hospital stay sa public healthcare system. Samantala, may prescription cost din sila, pero may pharmaceutical subsidy. So, super baba ng bayad mo sa gamot. Minsan, 50 pesos lang per item. Yung kanilang education, from primary to secondary school, libre. At kapag nag-college ka naman, may mga subsidized universities din. Especially kung permanent resident ka talaga. Pero kailangan din nating i-recognize na hindi mura ang manirahan sa New Zealand. Dahil kung mataas ang kitaan doon, medyo above average naman yung gastos. Halimbawa, yung rent ng one-bedroom apartment sa Auckland, nasa 75,000 pesos per month. At yung groceries mo, per one person, monthly, nasa 15 pesos per month. Yung utilities and internet naman, 8 to 10k. At yung transportation, 3 to 5,000 pesos per month. Pero ang tanong, paano nga ba makakapasok ang isang Pilipino sa New Zealand? Yung unang paraan ay tinatawag na Skilled Migrant Category Visa. Ito ang pinaka-common na paraan. Kailangan mo ng relevant work experience, IELTS or English test, and of course, dapat may job offer ka from NZ employer. At dapat at least 180 points sa immigration system. Yung pangalawang paraan naman ay ang Accredited Employer Work Visa. As of 2022, ito na ang bagong proseso. Dapat accredited ang employer mo. Pangalawa, dapat may job offer ka. And of course, may salary threshold na dapat ma-meet. Yung pangatlong paraan ay Working Holiday Visa. Kung gusto mo muna mag-travel at mag-work ng casual jobs, this is an option. And lastly, yung Study to Work Pathway. Pwede ka muna mag-aral and after graduation, may chance ka na makakuha ng Post-Study Work Visa. Ito pa isang pro tip. May mga NZ employers na actively naghahanap ng Pinoy nurses, caregivers, chefs, welders, agriculturists, at construction workers. Grabe, no? Ang ganda talaga sa New Zealand. Hindi lang kitaan ha, pati yung kanilang nature. At higit sa lahat, may disiplina, may sistema, at may respeto sila sa mga manggagawa.